Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Nilalaman ng committee report ng Senate Blue Ribbon sa flood control scandal, hindi nagbago. Yan ang MBC TV Network News, ni Kyle Bulyas. Nilinaw ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi naman binago ang konteksto ng nilalaman ng committee report ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa panayan ng DZRH News, ipaniliwanag ni Lacson na nabago lamang ang mga salitang ginamit sa report, partikular ang mga salitang to be charged. Sa final edit ng report, pinalitan ito ng mga salitang to be recommended for preliminary investigation, pero giit ng senador, pareho lamang ang kahulugan nito. Sa naunang draft ng report, lumalabas na pinakakasuhan na ng plunder at graft sina Senator Chis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Wala naman pinagkaiba. Pag sinabi mong nirecommend mo para mag-undergo ng preliminary investigation, pinakakasuhan din. Pinakakasuhan, yes. Oo, kasi yung charge, alam mo, nagkaroon ng concern doon dahil sinasabi ng mga ibang kasamaan ko noon, sabi niya, baka yung mga ordinaryong mga kababayan natin, pagka nakadingan charge, parang korte eh. Kaya tama lang, sabi ko, hindi, okay lang yun, walang problema kasi yun din naman ang implikasyon, yun din naman ang meaning. Kasi hindi naman pwede mag-recommenda ng magsampa ng kaso ang Blue Ribbon Committee sa korte. Yes. Lang yun ng DOJ at saka ng Ombudsman. Sa piskal. So parang ganun ang naging implikasyon na hindi na raw pinakakasuhan, pinapa-preliminary investigation lang daw. Samantala, ngayong araw na rin ipapaikot sa mga senador ang pinal na edit ng report para lagdaan. Kailangan itong makakuha ng hindi bababa sa 11 pirma upang ma-adapt ito bilang committee report. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ikatlong trillion peso march, planchado na. Planchado na ng simbahan at civil society group ang pagsasagawa ng ikatlong trillion peso march sa EDSA Shrine. Isasabay nila ito sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa February 25. Ayon sa mga organizers na kinabibilangan ng Caritas Philippines, buhay ang People Power Campaign Network at simbahan at komunidad laban sa katiwalian, nakasentro ang aktibidad sa pagdiriwang nga nakaraan, paggalaw ngayon at pagplano para sa kinabukasan. Sinabi naman ni Caritas Executive Director Father Tito Kaluwag, na dahil sa mga nangyaring anomalya sa flood control ay nabuhay muli ang civil responsibility ng mamamayan, hinikayat nito ang publiko na makibahagi sa nasabing aktibidad. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.